sa DOJ ay tila nilaglag nito si Mike Defensor, mga kababayan, at nagsisisihan na nga itong mga ito dahil po sa pagkakadawit sa pangalan ni Senator Kiko Pangilinan na ngayon naman ay binabawi ng kampo ni Attorney Levy Baligod. At ang kanyang sinisisi, mga kababayan, ito daw ay kagagawan nila Mike Defensor at hindi daw po ng kanyang kampo. Patay. May kanya-kanya na ba? Nagkakaanuhan na ba ito, mga kababayan? Nagkakalaglagan na ba ang magkabilang kampo? Natatandaan po natin nung nakaraan, nag-aaway po itong si Attorney Levy Baligod, maging itong si Mike Defensor dahil po sa usapin, mga kababayan, na kung bakit nawala sa eksena ang 18 cargadores. I mean, sorry, ng mga senador at hindi po dinalo yung press con ng 18 kargador, mga kababayan. Natatandaan nyo yon? Meron daw hindi pagkakaunawaan at nagtatalo ang mga ito. At ayon po sa mga balita, ay hindi daw po kumbinsido itong si Rodante Marcoleta, hindi kumbinsido itong si Alan Peter Cayetano. Kaya po, mga kababayan, ay ininjan po sila sa kanilang pagdinig. Aray ko. Dahil mali-mali na nga ang statement. Bukod sa mali-mali, may script na nga, sablay-sablay pa. Aray ko. Umam yung tinaguriang maleta boy sa pagdawit ni Aray Senator ko. Kiko Pangilinan sa isyu ng mali-maleta umanong kickback. Live mula sa TV5 Media Center nungun sa balita, si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong pahayag na abogado ng mga umano'y bagman? Jiggy, nilinaw ni Attorney Levy Baligod na nagkamali at naisama lang umano ang larawan ni Senator Kiko Pangilinan at Mrs. na si Sharon Cuneta sa press conference noong isang linggo. Ni Baligod, hindi sila ang gumawa ng slideshow ng mga larawan. Wala din naman daw sinabi. Oh, hindi raw sila ang gumawa, hindi raw ang kampo ni Levy Baligod. Aray ko. O sino? Mga kababayan. Oh. Ang mga umano'y bagman nang ma-flash ang picture nila Pangilinan. Hindi katulad sa ilang politiko at personalidad na derechahan nilang sinabi na pinaldalhan ng mali-maletang pera. Dagdag pa ni Baligod, ayaw na nilang palakihin ang isyu. Narito ang kanyang pahayag. Bro, lumabas yung picture doon because maraming mga pictures ito, no? Malamang yung gumawa ng presentation na isang staff nila ay naisama yon, no? Staff kunino. Wag na akong mag-ascribe kung sino nang nagkamali doon, no? Mga kababayan. Marami kasing picture. Yung gumawa na stop nila. Aray ko. Ako ang iniisip ko dito na stop nila. Mukhang hindi lang si Mike Defensor eh. Kasi sabi ni Montulpo, sabi ng ibang mga analyst, hindi naman daw si Mike Defensor ang nagtuturo. Aray ko. No? Hindi si Mike Defensor ang nagtuturo. Kung hindi si Mike Defensor ang nagtuturo, ang nasa isip ko si Marcoleta. Dahil siya rin naman nagtuturo, mga kababayan, dito kay Orly Gutesa, 'di ba? Way back then. Nakita nyo naman yung kanyang binabasa, siya pa yung nagbigay, nag-abot kay Gutesa, 'di ba? Mr. Gutesa, huwag ka magmadali. Dahan-dahan lang. Mag-stick ka lang dyan sa binabasa mo. Basahin mo ulit yung paragraph 20. Sabi ni Gutesa, ay, hindi ko alam na putol na pala yung naputol na. Aray ko. Yung binabasa ko. Diba, lumapit si Marcoleta. Mga kababayan, eto, sabi niya, stop nila yung gumawa daw ng presentation. Aba, ulitin ko Ano? Malamang yung gumawa ng presentation na isang staff nila ay naisama yon, no? Staff kunino. Wag na akong mag-ascribe kung sino nang nagkamali doon, no? Kasi isipin mo, si Mike Defensor ay meron bang staff? Tama? Meron bang staff si Mike Defensor? Wala akong alam na mayroong staff si Mike Defensor. Di ko lang alam kung meron, pero kung usapan, staff nila, mga kababayan, either Alan Peter Cayetano or Rodante Marcoleta. Yun lang yun talaga may mga staff. 'Di ba? Mga kababayan. Wala nang iba. Kasi si Defensor, hindi naman siya mga kababayan, parang nakapokus na nga siya dito, parang wala naman ako nakikita mga staff 'Di ba? So si Marcoleta talaga yung naiisip ko dito. Kaya lang ayaw sabihin
nitong si Attorney Levy Baligod kung sino yung staff na yan na nagkamali, mga ka-GP Natics. Ang point ko dito, bakit nyo hinayaan na lumabas? Diba, it's your responsibility, mga kababayan, na dapat sa paglalabas bilang abogado, officer of the court, dapat kapag kayo ay nagpipresenta ng mga presentation na to, dapat mga kababayan ay ano ba tawag doon? Nire-review nyo muna ito bago nyo ipalabas. 'Di ba? Para alam nyo mga kababayan yung sequence, yung order, 'di ba? At kung ano yung biglang maipapakita dito, baka bigla na lang kayong magulat. And then again, kung talagang nagkamali doon, without any intention to mga kababayan, para idawit yung pangalan, para magkaroon ng malicious imputation ng mga fake news or sabihin natin dumi sa utak ng mga tao, ang dapat unang ginawa ni Attorney Levy Baligod doon, and of course yung mga kasama niya like Mike Defensor, mga kababayan, dapat talaga inano na nila, kinorek na nila at that time. Pero wala 'di ba? Walang ginawa. Kung hindi pa sumabog itong si Sharon at itong si Kiko at naglabas mo ng kanilang video, hindi magbabawi Categorically deny if Hindi kami ang nag-prepare nung nilabas ngayon, hindi nag-comment walang nag-comment sa aming lahat. No? Ang sinabi ko lang dun sa Walang nag-comment pero nagtawanan. 'Di ba? At ang inilabas pa diyan right after the picture of Kiko Pangilinan and dun sa mga staff ni Saldico, one of the cargador, mga kababayan, was asked, 'di ba? Tinanong, sino yung mga taong nasa likod? Sabi, yan ay mga tao ng MADS ni Saldico, mga kababayan. So therefore, yung mga tao nag-isip na, uy, mga tao ni Saldico, o malamang nag-deliver din ng pera. Aray ko. Hindi nila kinorek 'Di ba? Meron dun mga kababayan na alam naman natin lahat ng pinapakita dun sa kanilang presentation is actually involved di umano ayon sa kanila sa maleta or nakatanggap ng maleta, 'di ba? Ano 'yun sabi ni Revine Numerables, kakampi ka ba sa magnanakaw? Aray ko. Hindi. Kaya nga hindi ako kakampi ni Sara 'di ba? nag-ooperate ng projector, you move forward. You move forward, sabi ko. Ano yung purpose ng picture? Ba't may picture? Let us leave it at that. Let's leave it at that. Aray ko. Biglang bawi. Natakot. Let's leave it at that. Aray ko. Anak ng tinapa. Sabihin mo na kasi kung sino gumawa ng slideshow na yon, sinong staff, kanino ba yon? Kay Rodante Marcoleta o kay Alan Peter Cayetano? handa raw silang harapin sakaling sampahan sila ng kaso ni Pangilinan. Una nang pinalagan ng senador at kanyang misis na si Sharon Cuneta ang paglitaw ng picture Pinya nila. Masiro. Kasinungalingan daw ang paratan at hindi sila pinadalhan ng maleta. Jiggy. At Camila, nung update sa reklamong libel at cyber libel laban sa kampo ni Attorney Baligod. Babsan. Jiggy, natapos na ang preliminary investigation ng Department of Justice sa reklamong libel at cyber libel na isinampa laban kay na Attorney Baligod at 18 umanong bagman. Ito yung inihain ni na Congresswoman Leila De Lima at dating Senador Antonio Trillanes, Bucor Chief Katapang at iba pang pinaratangan ng mga bagman. Hoy, dito pa lang yan sa Maynila. Leila De Lima, Trillanes, Katapang at iba pang mga kongresista. Pero mga kababayan, iba pa yung kila si Adjong sa Marawi, iba pa yung kila Paulo Ortega sa La Union. Napakadami niyan. Sabi ko nga po, puti na yung mga bulbul na mga hayop na yan. Tingnan ko lang kung di ba, malusutan nila itong mga to. Lalong-lalo na yung kay Kiko Pangilinan, trigger na trigger talaga. Itong si Sharon at si Kiko, mga ka-GP Natics. Mabuti nga sila Tito Soto, medyo mabait-bait pa eh. Dahil inuunawa pa kayo.
'Di ba? Pero again, mga ka-GPnatics, kagaya nila Kiko, na isasama mo yung mga pangalan doon, hindi naman sila papayag na masira yung kanilang mga pangalan basta-basta. Nagsumite na ang kampo ni Baligod ng Si Alvarez din. at dedesisyonan na ng prosecutors kung Palawan. tuloy maisasampa ang reklamo sa korte. Samantala, Jiggy, gusto naman ng grupo ni Baligod na mag-inhibit ang DOJ sa reklamong libel na isinampa laban sa kanila. Okay, so mga kababayan, tama po yung sinasabi nyo rito na nasira na yung pangalan ni Kiko Pangilinan dito 'Di ba? Pero kung paglabas pa lang ng video, hindi kayo nagtawanan, agad nung kinorek yun, that picture is nothing, supposedly not included in that presentation, then definitely mga kababayan, period na yon, sarado na yung chapter na yon. 'Di ba? Hindi na pag-uusapan. Kasi doon pa lang kinorek nyo na Pero hindi. Pinayagan nyo na pagtawanan. 'Di ba? Tinawag nyo pa yung mga DDS, nandiyan din itong sino yon mga kababayan? Si Morales na nagtanong pa. Ang dami ng mga tumatawa, ang dami ng mga nag-content na Kiko Pangilinan who is one of nakatanggap ng maleta. Wala na mga kababayan. Kumbaga the damage is done. 'Di ba? What is done is done. Oh. Kaya nyo pa ba yun na hindi naman lahat ng tao kapag sinabi nyo, ay hindi naman sila nakatanggap at saka wala naman silang sinabi against kay Kiko. Hindi, nilabas nyo yung picture dun Aray ko. Nagtanong pa itong si Defensor. Sino yung mga taong nasa likod? Mga tao ni Saldico, member ng MADS. Aray ko. Tapos ngayon, mga ka-GPnatics, sabi nitong si Attorney Levy Baligod, ay dapat daw mag-inhibit daw ang DOJ, mga kababayan, doon sa mga kaso, 'di ba? Ng mga pinail ng mga personalidad laban po dito sa 18 kargador. Aray ko. Dahil daw ginamit na ng ombudsman ang mga statement ng 18 kargador. Teka lang. Aray ko. Ulitin ko lang mga kababayan. Doon sa usapin ng ombudsman, ang pinag-uusapan ng subject matter is kapag ikaw po ay isang politiko. Kapag ikaw ay nag-hold ng public office. Kahit pinakamababa pa yan. Mga kababayan, kahit kapitan. Kapitan ba kasama doon? Sa Digan Bayan na ata yun. Hindi, sabihin natin basta politiko, mga kababayan. May posisyon sa gobyerno, ombudsman, ang umahawak. Kapag kaso naman ng mga politiko laban sa mga personalidad kagaya ng 18 kargador, mga kababayan, ibang usapan na yun. Dahil ang ombudsman hindi naman kakasuhan yung 18 kargador Ang kakasuhan yung mga public official. 'Di ba? Kung ginamit man ng ombudsman yung pahayag ng 18 kargador laban sa mga opisyal, iba naman, mga kababayan. Although pwedeng gamitin, 'di ba? Pwedeng gamitin din yung mga nakuhang ebidensya or mga statement ng RTC, sabihin natin, pero hindi mo pwedeng pigilan at sabihin mo, mag-inhibit na kayo. Wala kayong karapatan, wala silang karapatan na mag-file ng case laban sa amin. Mali yun. 'Di ba? Mama Pinya Mashiro, wag po kayong mapagod, ipagtanggol ang tama, sir. God bless. Maraming salamat po sa pag-share ng blessing. Okay? Dapat lang yan sa inyo, Baligod, kasama ng mga gagong 18 kargador na yan para magbayad sila ng mga kagaguhan nila. Dapat makulong ang mga yan. Well, mga ka-GPnatics, sa totoo lang, pag nahirapan na itong mga to, pag nahirapan na itong mga to, magbabaliktaran yung mga yan. Yan ang nasisigurado ko sa inyo. Yung kanilang mga statement na yan, napabago-bago, mga basura, kapag sila po ay nagipit na, natatandaan nyo yung isang video, na sila po ay nakikipag-bargain. Diba? Sila ay nakikipag-bargain. Kung sino daw po ang makakapagbigay sa kanila ng maayos, mga kababayan, na pera, siguro mas malaki, doon sila. Diba? Kaya nga sabi ni Congressman Alvarez, alam nyo, nakasama ko rin yung mga Marines na yan Walang-wala talaga yan. Kaya, kahit siguro bigyan mo yan, talagang kakapit yan sa patalim. Diba? Dahil walang pagkukuhanan yan
kahit siguro si Rizal, papangalanan nila, sila ang pumatay. 'Di ba? Magtuturo yan dahil lang sa pera. At dahil dyan mga kababayan, sabi ko nga, pag naubos yung kanilang pera, no? Pag naubos yung kanilang pera na hawak, tapos iniwanan sila sa ere ng kanilang mga handler, magbabago ang tono ng mga yan. Sigurado, babaliktad yan at magtuturo kung sino po ang nagbabayad, kung sino po ang nagtuturo, kung sino po ang nagbibigay ng script sa kanila para idawit yung mga senador, kongresista, o kung sino man ang kalaban nila sa politika. Sabi ni Trixie, natanggap na ba nyo yung buong tig 5 million nyo, basureros? Kung installment, patay, mag-abono pa kayo. Ma'am Jenny Ramos, nakita ko yung video na yon sa club ni Defender. Matibay ang ebidensya kaya hindi yan mawawala. Dalawa. Sana mabuksan ng mga diwa at senses ng mga DDS at let's work all together para sa ating inang bansa. Thank you. Diyan mo makikita kung gaano kadali mo ito mga DDS na magpakita ka lang ng picture lang kahit di totoo para sa mga... correct. Di ba? Kulit TV. Isipin na lang natin mga ka-GP. Yung mga picture nila, para sa akin, anybody can take that picture eh. 'Di ba? Pumunta ka lang sa lugar ng politiko. Tapos doon ka sa labas, kukunan mo lang. Ebidensya na kaagad. Dapat, mga kababayan, yung ebidensya, kasi nga may testimonial sila na yon. Pinakamabigat daw yon. Pero, paano mo mapapatunayan yung testimonial evidence? Kailangan mayroong magpapatunay. Kailangan mayroong kang documentary evidence, mayroong electronic evidence, or corroborative evidence para mapatunayan mo yun. 'Di ba? Hindi pwedeng, mga kababayan, tinuro nung isa, may testimonial. Ang documental evidence niya, yung picture, ang layo-layo naman, nasa labas ng bahay. 'Di ba? O kaya naman, yung kay PBBM, doon pa lang, dumating kami ng gabi, hindi ko alam kung lake, dagat, pero nung tinanong, maaga pa pala, hapon. Kung hapon, bakit hindi mo na-identify kung lake or dagat? At saka alam mo ang amoy ng dagat, alam mo din ang amoy ng lake. 'Di ba? Doon pa lang durog na sila eh. At saka wala talagang kasensense yung mga pinakita nilang mga larawan. Sa totoo lang. Yung kila BBM, puro 2022. Yung kay Soto, 2022 rin. Paano hindi ututo ang mga DDS nasa talampakan ng mga utak? Baka nga nasa lupa na eh. Wala na sa ayos ang mga pag-iisip. Correct. 'Di ba? Yun ang katotohanan dyan mga kababayan. Pero ngayon, nakikita natin na sino pa ang maniniwala, 'di ba? Dito na apply talaga yung falsis or falsus in uno, falsus in omnibus. Nahilig tayo kay falsis kaya naging falsis, no? Falsus in unos, falsus in omnibus. Mga kababayan, kapag mali na, nakitaan natin, the rest puro mali na yan. At nakita naman natin yung inconsistencies. Yun talaga ang consistent doon sa mga pahayag ng 18 Marites, yung inconsistency nila. 'Di ba? Including na itong si Levy Baligod. Right? So ayan mga kababayan, maraming salamat po. Hanggang dito na lamang ang ating live streaming. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na live stream at mga uploads natin. Huwag po natin kalimutan mag-like mga kababayan. Salamat sa pagsuporta sa channel po na ito. Kayo po ang bida rito mga kababayan. Kayo po ang pinakabagong boses po ng Masang Pilipino. Ito po ang inyong abang lingkod, JNK. Mga kababayan, maraming salamat.